Breaking news mga kababayan, nako po. Dito pa lang sa title ng bibigyan natin ng reaksyon. Malabo na ang impeachment. May pasabog na ang Korte Suprema. Halaka, mga kababayan ko. Umaasa pa naman si Tito Soto at Ping Lacson. Ganadong ganado para umpisahan na ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pero malabo na ang impeachment. Nako mga kababayan ko, dismayado si Tito Soto dito. Korte Suprema, may birada na. Nako, totoo kaya ito? Hindi na matutuloy ang impeachment sa April 22. Bukas na ito mga kababayan ko. Yari, Dilima, Aburrido. Bye-bye, Junel. Bye-bye, my loves. Mga kababayan ko. Ang Korte Suprema, may question dito eh. Question ang impeachment ni Sara. Anong ginagawa ng Kongreso? Halaka. Malabo na talaga. Malabo pa. Dito kay Pastor Abante. Sabi niya, pasabog ni Trillanes, abangan. May nakakakilabot na ebidensya. Nako po. Pero sabi dito, malabo na ang impeachment ni Sara. Hindi na matutuloy. Totoo kaya ito mga kababayan ko? Panoorin natin. Bakit malabo ang impeachment ni Sara at hindi na itutuloy? Nako, yan kasi ang mga sumisirit na mga bali-balita. Kaya ngayon, alamin natin ang totoo. Bakit malabo ito? Ito po mga kababayan, magugulat ang mga tansong loyalista. Mga bobolistang 20 pesos na naniniwala sa bigas na mangyayari. Puro panaginip na pangbubudol. Ito po mga kababayan, tangalista, makinig kayo para mahimasmasan ang mga isip nyo. Maligo-ligo kayo para hindi kayo umiyak sa pasabog na ito. Ito na po. It's a numbers game for the Senate to convict the Vice President. They need 2/3 vote. So, meron ba silang 16 senators to convict the Vice President? If they don't have 16 senators, kahit absent pa si Senator De La Rosa, they need 16 positive votes. So, if we count the sitting senators and analyze the situation, malaking pag-asa na si VP Sara ay hindi mako-convict sa impeachment. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney J.D. Hinlo. Attorney, good morning. May aga po. Jade at Admar ang inyong muling makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Mayong aga, Jade and Admar, at sa lahat ng tagapakinig ng SMNI. Opo. Attorney, pag-uusapan po natin itong inilabas nga na notice of disallowance ng Commission on Audit laban sa opisina ng Vice Presidente, at sa katunayan, meron nga silang inutos na ibalik, isauli itong nasa 375 million pesos na halaga ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, ano ho ba itong notice of disallowance? Ibig sabihin po, it's a finding by the COA, Commission on Audit, na sinasabi na hindi sinunod ng isang opisina ang paraan ng pag-disburse ng pondo, o hindi niya ma-justify na within the parameters kung saan authorized na gastusin yung pondo. So it could be substantive, it can be procedural. Opo. So when you say procedural, for example, dapat hindi pwede na ordinary receipt lang, kailangan official receipt. So there are rules set by the COA, although it's confidential funds, that should be
strictly followed by the office para hindi magka-problema. Opo. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay yung mga ilan nga sa mga naging batayan kung bakit nila pinapasauli nga itong 375 million pesos na halaga ng Confi funds ay yung unauthorized daw na pag-handle, no? Paghawak ng pondo, yung hindi napatunayang confidential operations, mga questionable procurement, ipinagbabawal na reimbursement. Ito ho ba ay pinal na, attorney? Ayan, mga kababayan ko, malabo pa sa sabaw ng pusit ito. Ito po ang pasabog ni Attorney Hinlo na nakakaintindi ng impeachment. Tila numbers game ang labanan dito. 2/3 ng boto ng Senado ang kailangan para si Sara Duterte ay matsugi sa impeachment. Pero malabo ito. Tila hindi uusad at hindi makukonvict si Sara dahil wala silang resibo. Isa pa, mga kababayan, nagsabi na ang Korte Suprema na labag ito sa batas. Majority po ng mga hukom ang nagsabi na itong si Sara ay hindi pwedeng ma-impeach dahil labag ito sa konstitusyon. Kaya ngayon, mga kababayan, aburido na itong Tongreso na maleta boys, maleta gang. Itong si Luistro, nag-iiyak na. Sasabihin patas daw sila. Wala daw silang kinikilingan. Pero binasag siya ni Marcoleta. Binasag siya ni Attorney Puwa. Yan ba ang patas? Bawal questionin ang kanilang witness na si Madriaga na paiyak-iyak. Sabi nga ni Jason sa mga kababayan ko, na naniniwala sa katwiran, ang taong sinungaling ay mahilig umiyak. Yan po ang katotohanan. Kaya ngayon, ituloy pa natin ang pasabog ni Attorney Hinlo. Binasag ng katahimikan. Naku po, hindi na matutuloy at malabo na talaga ang impeachment na ito. Halaka, iyak na tangalista, dilawantista, makapal ang mukatista, kapit tukutista, makinig kayo, ito po. Malabo na talaga. Any order by the COA, once it reaches the end of the appeal process, is considered final and executory. Pero merong judicial remedy dyan if it is alleged that it was exercised with grave abuse of discretion. So doon na pwedeng lumapit sa korte at yung pinal na makakapagsabi kung tama o mali yung desisyon ng COA ay ang Korte Suprema. If the appeal process is exhausted. So I presume that the OVP has no choice but to exhaust the appeal process under the court system up to the Supreme Court. At matagal pa ito. Mhm. At kapag may notice of disallowance sa attorney, automatic bang may pananagutan na po yung isang opisyal? When you say final and executory, up to the level of the COA na appeal, may karapatan sila na i-collect yan. So, but they need to enforce it through another court proceeding. Hindi pwede na sasabihin ng COA na yung bank account mo, Vice President, kunin namin yan. No, they cannot do that. The COA has to course through their action sa korte para ma-collect yung sinisingil nilang amount sa kay Vice President. Opo. Dito sa naging findings nga ng COA, attorney, na questionable nga yung procurement, may mga reimbursement na prohibited. Posible bang technical lapse lang ito?
I have no access to the actual documents. Ito kasi, we must look at it in its totality, no? Hindi lang ito simpleng audit. We know for a fact na may political contest between the president and the vice president. And although the COA is a separate office at supposedly independent constitutional body, tayo naman, alam natin na yung nakaupo dyan ay appointed by the President. Now, there's the benefit of the doubt that the people in the Commission on Audit are doing their job correctly. But there is also a way for the respondent to make sure na yung ginawa ng COA-ng desisyon ay naaayon sa batas, even no na merong sariling COA rules, dapat ito'y susunod sa konstitusyon. So doon nga yung final na decision ay ang Korte Suprema. But unless there is an injunction or immediate restraining order, nothing can stop the COA from initiating an action in the courts for a collection case. At yan ay matagal pang proseso. Kasi yun nga, the COA has no authority to immediately just get the funds of the VP. Now, O mga kababayan yung COA, wala pong authority na immediate na kunin yung funds ni Sara Duterte. No authority. Isipin nyo si Luistro na una pang makuha yung report ng COA kaysa kay BP. Sasabihin niya patas daw sila sa pag-iimbestiga. At pagka-impeachment daw, magagawa na daw lahat nila. Abang, galing naman ng mga ito. Di ba itong si Luistro, binanatan ni Atty. Guanzon na lumalabag din, obstruction of justice, na yung kanyang asawa ay may kasong rape na tinatago ni Luistro. Tapos sasabihin niya, pag walang kasalanan, magpakita. Tignan nyo, salu-salungat yung sinasabi niya. Sa mismong asawa niya, hindi niya masabi na magpakita. Ayun, tinatago niya. Umami na tinatago ito dahil siya yung abogado. Kahit i-research yung mga kababayan. Kaya, nanginginig itong si Luistro na ito pag si Sarang usapan. Lakas-lakasan loob lang. Kaya malabo ng impeachment dito. Huwag kayong makulit. yung mga korte, pag alam nila na may pending certiorari sa Korte Suprema, they could go ahead slowly by saying that they will respect the pendency of a case. So, hindi nila kaagad actionan yan. Discretion rin yan ng sitting judge, especially if the case is this high profile. Kaya nga, tayo, makakabigay lang tayo ng speculation, bigay lang tayo ng presumption, but we have no access to the actual documents. Now, yung sinasabi for example nga, dapat may official receipt, kasi yan yung rule ng COA. Pwede naman sabihin ng Korte Suprema, yung confidential agent ba mag-i-issue ng official receipt? Katangahan yun. Dahil yung confidential agent, sila yung nagtuturo kung sino yung mga kriminal, sino yung terorista. O, kita nyo, ang bobobo talaga ng mga ito mga kababayan. Ang bobobo, ay bobo kayo. Diyan kayo sa Kongreso, ang bobobo nyo. Yan o, yung sinasabi na ito ni JB Hinlo, saan ka nakakita yung mga agent ng OBP na nagtuturo sa mga kriminal, nagtuturo sa mga terorista, i-reveal yung mga pangalan, mga bobo, mga tangalista ba kayo? Saan kayo nakakita? Intelligence, sasabihin mo ang pangalan, yung Mary Grace Piatos, kailangan daw ibulgar, mga tanga bobo. Mga bobo ba kayo? Kaya hindi kayo pinapanigan ng
batas kasi nga puro kayo bending the law. Para kayo si Erwin Tulfo. Sometimes, you have to bend the law to please the people. Sabi, am I right, Mr. Bonjing? Yes, sir! Saan ka nakakita mga kababayan? Sometimes you have to bend the law. The people is above the law. Tanga lang. Erwin Tulfo, bobo. Yan ang sabi ng komento, sabi ni Jeffrey Kalingat, na kapatid ni Sabas, na pinsan ni Jojot, na kaibigan ni Arnel, na tropa ni Santi, na pinsan ni Erwin. O ano? Ang kukulit nyo? Impeachment pa, malabo na. Ang kukulit nyo. O tuloy pa natin. So, syempre, papel lang yan, disbursement fund paper lang yan, hindi yan official receipt. Yung iba naman, for example, yung issue na bakit ibinigay yung pondo sa hindi authorized na opisyal. Yung sagot naman dyan, yung authorized na opisyal, siya yung nakatanggap ng pondo. Siyempre, ipapasa niya sa ibang tao na siya yung pwedeng magbigay sa confidential agent. Kasi just imagine the cashier of an agency will be the one to disburse it to confidential agents. Hindi na magiging confidential. So there are things that needs to be reviewed, that needs to be decided by the Supreme Court. O, kita nyo mga kababayan? Korte Suprema pa rin na magdi-decide, kaya malabo na matuloy ang impeachment, hindi aakyat at hindi mako-convict si Sara. Mga tangalista, gumising kayo. Dilawan. Mga bobong dilawan. Bobong tangalista. Yan ang sinasabi ni Pedring Santos. Ayaw ko nang maging tangalista. Nakakahiya sa sambayanan. Iilan lang naman kayo, mga tangalista kayo. Yan ang sinasabi ng komento, ha. Kaya mga kababayan, itong mga gustong ipolitika si Sara, bigong-bigo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kita nyo mga kababayan ko? Unang araw pa lang, sablay na si Madriaga na isang artista, na isang pang-famas. Ang mga sinungaling ay umiiyak. Ayan, sabi ni Jason sa, dahil nagtrabaho siya bilang fiscal reporter. Karamihan sa mga sinungaling umiiyak para linlangin, boduli ng mga tao. Kunwari, totoo pero wala palang katotohanan ang sinasabi. Ito po si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po ng maraming mga kababayan.